Aso ni Tamba. Aso ni Tamba na booking. Ha? Nagpapakalat ng fake news. So, akalain mo, siniraan nito ng husto ang mga Duterte. Ngayon, barado siya. Buti ka sa inyo. Fake news. For the admin matters, I do not know, Mr. Chair. May I ask the COMSEC if former Senator Trillanes would be present? Sir, we invited Senator Trillanes, but he has not presented himself yet. Okay. Kasi may mga requirement po tayo sa kanya. Ito po yung patungkol doon sa sinubmit na offshore account na at bank account po ni PRRD. Di umano na maraming nalabag si PRRD na batas patungkol dito sa kanyang mga pera sa bangko. Na inilabas, naalala nyo, nilabas ito ni Trillanes. Inulit niya ulit, inilabas. Kaya nga, ididemanda siya ni PRRD dito. Dahil illegal po yan. Diba? Kung gusto nyo buksan yung mga bangko, magbukasan kayong lahat. Natakot yung mga congressman. Sige, gusto nyo bukasan tayo ng bangko? O lahat tayo. Pero alam nyo, illegal po. Hindi po pwede yun. Kasi nga may bank secrecy law. Okay? Naintindihan? Pero nagkahamunan. Ano sabi ni PRRD? Sige, bukasan tayong lahat. Natakot naman sila. Ay, siyempre, ito mga congressman naku, sus, wag tayong maglokohan. Pero anyway, yung pinakita ni Trillanes, pakinggan ninyo mabuti. Binasag ng AMLAC. Hindi raw totoo. Fake news. Pakinggan nyo pong mabuti. The AMLAC, is the office represented in today's hearing? Yes, sir. He is AMLAC, is Anti-Money represented, sir. Laundering. Yeah. May I know where the representative of AMLC is located? AMLAC? Can you please take the seat right in front of us, Attorney Arpon, sir. Attorney Arpon? Ayan, forward ko na lang Or in the last hearing conducted the 13 November 2024 of the Quad Committee, you yan were yung nandyan si required to PRRD. authenticate documents Sinabit submitted by ni former Trillanes. Senator Trillanes purported to show money trails linked to drug proceeds. Yan. Money trails. Galing Yes, daw sa Mr. Chair. droga. Have you submitted such to the committee? Mr. Chair, in 2016, the Anti-Money Laundering Council issued a public statement which denies that we are the source of the documents or information shown by Senator Trillanes. Ayun, di huli. Hindi sila yung source kasi sinasabi ni Trillanes na di umano ay nakuha daw niya to sa AMLAC, itong bank account ni PRRD. Hindi naman, itinanggi rito. Yari siya. 2016 pa sinasabi na. Akalain mo yun. Akalain mo yun, kumuha kayo ng testigong fake news. Ganyan na po kababaw. Ganyan na po kababaw itong Quadcom. Ganyan na kababaw itong mga aso ni Tamba. Isipin mo, sinong taga-booking niya? Fake news. Si Trillanes. Sino pa? Taga-banat niya. Si Castro, convicted. Ganyan na po kababa ang Congress ngayon. Nakakahiya na po. Sagad-sagad na po ito. No? Ito, yan, napatunayan. Barado, hindi nga nakasagot na maayos dito to si Akop 16. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached. Dalawang beses pa, dininay si Trillanes. Anong nangyari sa aso mo, Tamba? Senator Trillanes, indeed. So, di ba, yung mga pinagsasabi niya dyan, fake news. Saan kukuhanin ni Trillanes yun? Katang isip. Gawa-gawa lang niya. Hindi galing sa AMLAC. Saan pa galing?
Katang-isip. complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint Oh. by the Lahat denied. by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Yes. Mr. Chair. May the Quadcom committee, Mr. Chair, can we ask AMLAC again? Since this has come out already in the open, in the committee hearings of this Sige, committee, palusatan mo ako. can the AMLAC conduct an investigation proper insofar as the allegations of the former senator are concerned? Mr. Chair, the jurisdiction of the MLC will be had if there will be a unlawful activity, Mr. Chair. So if there will be an unlawful activity that will be filed, then it is the mandate of the AMLC to conduct a financial investigation, Mr. Chair. Thank you. Yan. For the So, admin matter, pinalusutan niya lang si Trillanes, no? Sa madaling salita, hindi totoo yung pinagsasabi ni Trillanes. Okay? Ngayon, medyo sinalo ni ako para hindi mapahiya yung tagal-tagal nila prinisinta ron. Hindi naman pala totoo galing sa AMLAC. Yung kanilang bank account na pinakita ni Trillanes. So sinabi ni ito si ako, pwede ba nating imbestigahan? Oh, total andyan na 'yan. Eh kung may illegal, 'di ba? Kung may illegal na nangyari, kung siguro sasampahan, pwede, 'di ba? Ito'y sa madaling salita para lang wag silang napahiya. To save face. Pahiya sila doon eh. Pahiya. Saan nakuha 'yan? 'Di ba? Saan nakuha ni Trillanes 'yan? Eh baka napaniginipan lang niya yung bank account ni PRRD na 'yan. Gaya nung sinasabi niya na may tattoo daw si Pulong na siya ay drug lord, may tattoo siya sa likod. Ha? Alam nyo naman yung ganyang sila Trillanes kung ano-anong pumapasok sa isip niyan. Siguro may napaniginipan. Dahil kakaisip siya ng isip ng Duterte. Ay, si Duterte. Ito ang bank account ni Duterte. Ito, tattoo ni Duterte. Diba? Pag tinanong mo source, dinideny si Trillanes. So ano? Fake news kayo. Oh, 'di ba? Booking kayo. Huwag niyo nang itanggi, huwag niyo nang ipagtanggol.